lahat. Muli po tayo ay nanyayahan ng ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Sapagkat kung hindi talagang buhay ang Diyos, tayo ay masigla, masaya, may galak sa bawat araw sa pagtungo dito. Buhay na buhay po talaga ang Diyos. Sige po, ang bawat isa ay magpahinga muna upang sa ating pagtitema ay ating higit na maunawaan at ang bawat isa, alam ko po na sa pagtungo nyo dito ang ating Ama ang may kaloob upang ang bawat araw-araw na kanyang inyahayag sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay ating mapakinggan sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Amen. Salamat po. Okay na po bang lahat? Nakapagpahinga na? Ngayon, salamat po sa Ama. Muli po ngayon ang ating tema, ang ating pagsasalo-saluhang tema ay ang pagpapalang Espiritu mula sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Totoong-totoo po, tuwirang Diyos Ama, Anak at Espiritu, kung hindi tayo paghaharian, ay hindi natin makakamtan kung ano ang kanyang kalooban. Sa bawat araw na sa ating pagtungo sa banal na dambanang ito, inaanyayahan tayo upang ang kanyang mainam na salita ay ating mapakinggan at ito ay ating maisabuhay. Hindi po ba kung talagang tayo ay susunod sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng Espiritu, ay ating kakamtin ang kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Sapagkat Diyos ay buhay na buhay talaga. Kasi po, talagang sa ating katauhan bilang sa dating buhay, wala tayong alam sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat tayo ay nabubuhay sa ating sariling kagustuhan. Kung ano lamang ang ating maisip, ang ating gagawin. Kung ano lang ang ating gusto, iyon ay ating gagawin. Subalit sa ngayon, tayo ay kumikilala sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritu sa dakong banal na ito, sa dakong banal na dambanang ito. Kaya buhay na buhay po ang Espiritong Banal sa dakong banal. Amen po ba? Ngayon po, uunahin ko po kayo sa pamamagitan ng Espiritu sa bawat araw na pag-akay sa inyo. Naniniwala po ako at nagtitiwala sa ating Ama, nakikilos siya upang ipahayag ninyo sa pamamagitan ng Espiritu. Ano na po ba ang ating maipapahayag sa ating kapwa sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob po sa atin ng ating Diyos na buhay? Ayun po, tatawag po ako ng isang tagasunod sapagkat nagtitiwala po ako sa Ama na siya ang kikilo sa pagtindig niya rito upang ipahayag niya sa pamamagitan ng Espiritu kung ano na po ba ang nagawa at naisabuhay niya. Lalapitan ko na lang po, hindi ko po kilala kung sino. Nay? Amang dakila at makapangyarihan, narito po ako sa oras na ito. Humihingi po ako sa inyong awad tulong. Tulungan mo po ako sa oras na ito. Hindi ko sasabihin na nanalig ako tagtitiwala po ng Jesus na mo sa oras nito. Oh, amen. Magandang umaga po sa hapon na ito sa inyong lahat. At higit sa lahat sa Panginoon. Ano yung tema? Nakalimutan ko, Kanora. Pagpapalang Espiritu mula sa Diyos. Paano? Pagpapalang Espiritu. Pagpapalang mula. Ang akin pong maibabahaging pagpapala na nagmumula sa Espiritu, tunay pong napakabuti. Tunay po nung kami mapunta rito ng tiga Valenzuela, napuspos na po kami ng banal na Espiritu. Bagamat hindi pa po ako ganong kabutihan, pero damang-dama ko po ang banal na Espiritong kumilos sa buhay ko. Napakabuti po ng banal na Espiritu. Buhat nang kami mapunta dito, tunay pong laging may kagalakan sa puso ko. Yung dating ako po
kuripot o maramot, kahit po papano ay naging bukas palad ako sa aking mga kapatid. Hindi man po galanting-galante, kahit po papano, noong hindi ako napupunta dito, tunay nga pong tinapay man lang hindi ako makapagbigay. Nang mapunta po ako dito, ang binitawang kong pinansyal, hindi po sa pagyayabang. Nang mapunta po ako dito, inabahaginan ko ang aking mga kapatid sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Noong hindi ko pa po tinatanggap ang banal na Espiritu, akala ko po lahat ng biyayang aking natatanggap ay para sa akin yun. Dahil ako'y dasal ng dasal, siguro para lang sa akin. Subalit nung mapunta po ako dito, lubos ko pong naunawa ang mga biyaya ko po lang tinatanggap ay hindi lang po pala sa akin. Kailangan bahaginan ko ang aking kapwa at ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Maraming talaga pong pagka araw na po ng pagpunta dito, malayo pa po ang Sabado. Ang sabi ko, hindi ako pupunta. Magpapahinga ako, maglalaba, maglilinis. Subalit pagkagising sa umaga, kagalakan na po ang aking nararamdaman. Tatawag na po ako kay Kanora. Kanora, may lakad ba papuntang Candaba? Oo. Maliligo na po ako. Galak na ang aking puso. Tunay pong nararamdaman ko ang banal na Espiritu tuwing pupunta ako rito tuwing araw ng Sabado. Yun na lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Nay. Narinig niyo po ba ang kanyang ibinahagi? Sa pamamagitan ng Espiritu, siya'y binago. Binago siya, pinagkaloob sa kanya ang maging bukas palad upang siya'y makatanggap ng galak. Amen po ba? Amen. Talaga pong totoong-totoo sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay makakatanggap sa Ama kung ating itong tatanggapin at isasabuhay. Amen po ba? Muli po, tatawag po ako ng isang tagasunod. Salamat po sa Ama at may volunteer. Lalapitan ko na po siya. Yan. Diyos ko, Panginoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay magpapatunay na talagang kahapon lang po ako nagpunta rito. Hindi ko po alam ang direksyon kung saan papunta rito. Mag-iisang buwan na po akong nagkasakit. 4 na araw po akong na-confine. 3 doktor na po na private ang aking nalilibot. Kahapon po ng alas 11, isinakay po ako ng mister ko sa motor. Hindi po namin alam ang direksyon ng aming pupuntahan. Ang sabi po nung kanyang amain, may manggagamutan niya dyan sa may bahay pare. Pag nakakita kayo ng kanto, lumusong kayo, yun ay lalaki. Ako po'y taga-Sulibang Papaliwag. Dumiretso po kami ng dumiretso ng asawa ko na akala mo po kami lasing. Alas 12 pong mahigit. Hindi po namin alam kung ano amin tatahakin. Ako po'y may nararamdaman. Hindi po ako makakain. Nakikita ko yung pagkain. Binibili po yung pagkain. Pag nakikita ko po, hindi ko na po talagang makain. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Kailangan pa ako ng apo ko at ng mga anak ko. Para sa inyo ay turo nyo ang tama kong pupuntahan. Nagtanong po kami dyan sa bungad. Hindi na po kami alam ng asawa ko kung saan pupunta rito. May nagwawalis po. Sabi ko, tita, pwede pong magtanong. Saan po ba merong manggagamot? Sabi niya, o ano ba, lalaki o babae? Sabi, ay naku, meron akong pinupuntahan. Pupunta nga ako ngayong alas 12. Kung gusto mo, maliligo lang ako. Sumama ka na. At doon ka na pumunta, baka iyan na nga ang makakagaling sa'yo. Tumayo po ako sa kalsada ng alas 12 mahigit. Hinintay ko po siya, naliligo po siya. Pinuntahan ko po siya sa banyo. Sabi ko, Diyos ko, baka ito na nga ang makakalunas sa nararamdaman ko, sabi ko. Isinakay po yung namin siya, dinala po niya ako rito.
pumalpak po ako dito na talagang hindi ko na po alam ang gagawin ko sa sarili ko. Nagkapayat-payat na po ako. At talagang lahat po halos ng gamot ay ininom ko na. Pero wala pala sa gamot ang pag-asa. Una sa Diyos. Ako po'y nagpapatunay talagang ang Diyos ay buhay. Kasi po kahapon lang po ako talaga. At para po kami lasing na mag-asawa, hindi namin alam kung saan kami rito pupunta. Hindi naman po kami nakakalapaws pa dito sa gawin na ito. Wala kaming alam. Pero Diyos ko, sabi ko po kagabi, alam po ba nyo mga kasister, pasensya na kayo, mahaba sasabihin ko. Nung dumating po ako, ang sabi po, mag-inom daw ako ng dahong bayabas at damong Maria. Kumuha po kaagad ang mister ko at pinainom po ako. Nung po ako ay nakainom, sandali lang po, humingi na po ako ng pagkain. Talaga pong ito po ay totoo. Ako po ay matanda na at 64 anyos na, ngayon ko lang po naramdaman ito. Himingi po ako ng pagkain, sabi ko, makakakain yata ako, Diyos ko. Para po ako nag-aalinlangan na para akong masusuka na naman, natatakot ako. Sabi ko, Diyos ko, Ama, yung pinuntahan ko po, pagkalaumnan yung gabing makakain po ako. Maawa na po kayo sa akin. Sabi ko pong ganun, hirap na po ang katawan ko. Alam po ba ninyo, nakakain po ako. At ang trabaho po ng anak ko ay namamalengkit, may kapraso pong tindahan sa San Rafael. Bumangon po ako alas 3, naligo po ako. Sumama po ako sa kanya kanina doon, Diyos ko. Hindi ko po alam kung paano nangyari sa buhay ko to. Kaya ako po ay nagpapatuto sa inyo na inakay na po ako talaga rito at ang pagkukulang ko po, tumanda po ako ng ganito na talagang kulang po ako sa pag-aaral sa ganito. Eka nga po nyo, puro hanap buhay, puro pera, puro ganire, puro ganon. Pero sa pamilya, wala pong nakakaalam nitong ganitong pag-aaral. Kaya po ako nagpapasalamat at pinapangako ko po sa inyo. Habang kaya ko po, makikita nyo ko rito. Maraming salamat po. Sa tulong po ng aking aling nakita, siguro po siya na po ang instrumento ng Ama na para ako'y hatakin dito po sa kabutihan. Talaga pong wala akong alam. Maraming salamat po. Salamat po, Nay. Walang hanggang papurit sa Ama sapagkat napakapalad niyo po. Sa dami ng nilalang sa ibabaw ng lupa, subalit kayo ay kanyang inanyayahan. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po, Ama, sa bawat araw na ginagampanan namin dito upang ipahayag sa aming mga kapatid na upang magpakilala siya at kumilala. Diba? Salamat po sa iyo. Ngayon naman po ang aking tatawagin, ang aming kapatid na Mirna Andrada upang alayan po tayo ng awitin. Muli po, Ama, ibinabalik ko sa iyo ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa araw na ito. Bilang huling araw ng linggo ng paglilingkod sa iyo, salamat po at muli mong niloob na makatindig ako sa harapan upang maalayan kita ng buong pag-ibig at katapatan. Salamat po sa iyo, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakaganda po ng tema na pinagkaloob ng Ama sa ating kapatid. Ano po? Biyayang dulot ng Espiritu sa espiritual nating pamumuhay at sa bilang sangkatauhan. Karampot lang pong pagbibigay bahagi sa magandang temang kaloob ng Ama. Sadya pong sa bawat araw ng buhay ko, sadyang masasambit po ng labi ko na
purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat nang dahil sa Kanyang banal na Espiritu na ipinadama at inilukob sa bawat isa sa atin, narito tayo at halos nagkaroon ng isang damdamin na sa bawat araw ay manabik na makapakinig ng Kanyang mga banal na salita na sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching na naging daan upang kamti natin ang ganitong damdamin. Sapagkat bilang ako po mga kapatid, katotohanan po, kung hindi ko po nakamtan ng biyayang ito mula sa banal na Espiritu, hindi ko po talaga maipapangako o masasabi sa sarili ko na sa bawat araw ay magmimithi ako na makatindig at maramdaman ko yung ganitong damdamin. Na di ko alintana ang anuman. Iisipin ng sino man, sasabihin ng sino man, kundi tayo maunawaan. Kundi bagkos ng dahil sa banal na Espiritu na ipinadama ng Diyos sa akin. Naroon yung sa bawat araw pagmimithi ko na maging bahagi ako ng gawain niya kahit karakarampot lang. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, mula sa umpisang nagbahagi kung paano sa unang buhay, siya'y maramot o doon sa may karamdaman, yung sumunod na kapatid, nawala ng pag-asa. Ano po ang naging dahilan noon kaya nabago lahat? Di po ba dahil sa biyaya ng Espiritu? Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, kaya salamat sa Kanya. Naniniwala po ako at nagtitiwala sa ating Panginoon na habang ang dulot niyang biyaya mula sa kabutihan ng Kanyang banal na Espiritu ay tatanggapin natin o tatanggapin ko ng buong pag-ibig at katotohanan sa puso ko, ay patuloy niya akong ititindig, patuloy niya akong bibigyan ng pag-asa sa buhay, lakas ng katawan at kalooban, at higit sa lahat, patuloy na pagmimithi na maragdagan ang aking naiimpok kung mayroon man na kayamanan mula sa Kanyang Espiritu upang yaon ay maging daan na makapiling ko ang ating Ama sa kaluwalhatian. Kaya po naniniwala ako na patuloy tayong humiling, magsumakit na makapagsabuhay ng mga aral ng Diyos. Hilingin natin sa Kanya na sa kabila ng mga pagsubok at pagdalisay, patuloy niyang ipagkaloob sa atin ang biyaya ng Espiritu. Ang biyaya ng Kanyang Espiritong banal na maipamuhay natin ang naaayon sa kalooban niya. Kaya po muli, sa pagkakataong ito, nais kong awitin ang awiting ito na maluwat-luwat na rin na hindi ko naawit, ang awiting I Believe. Dito po sa awiting ito ay may linyang nakasaad na kung papaano nasa gitna man tayo ng unos. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Amen po ba? Nasa gitna man tayo ng unos, bagyo, sa gitna ng karamdaman, na kung bilang tao ang palagay natin ay wala na tayong pag-asa. Nariyan ang Diyos. Hindi man sambitin ang labi natin, sa ating puso, sa ating isip, ialay natin sa Ama. Maniwala at magtiwala tayo, mararamdaman natin na kumikilos siya. Kagaya po ng nararamdaman ko, bagamat kung minsan, sa palagay ng iba, parang ako'y tahimik at malungkot. Hindi po. Kundi, parang ipinaganap ng Diyos sa damdamin ko ngayon. Natandaan ko, minsan nagsalita ang isang kapatid, si Mami Beth Chico,
month ago. Sabi niya po, Tita Mirna, hindi ko alam, minsan mayroon akong damdamin na parang gusto kong manahimik. Sa inyo po ba nangyayari din yon? Yung minsan parang gusto nating mapag-isa, alit hindi naman tayo nagagalit. Wala tayong dapat igagalit, wala tayong pagdaramdam, kundi nabi ng kapatid na yon, nagaganap po sa akin ngayon. Para po, nararamdaman ko ngayon sa sarili ko na minsan parang gusto ko lang makinig, maupong tahimik, namnamin ko yung lahat ng salita ng Diyos na ipinahayag ng ating minamahal na Apo Kunching, at doon pinaniniwalaan ko at pinagtitiwalaan. Maging sa mga candy pong ito, ngayon dumampot po ako ng isa habang nagjo-joyful. Dapat po gusto kong ng kaputian. Subalit sa pamamagitan din po ng mga message ng mga kending ito sinusunod ko. Kahapon nakakuha po ako ng isa, nakalagay po, believe. Pinakita ko po sa kapatid, maniwala ka, buhay ako. Kaya yun po ang aawitin ko. At pagdaka po, ngayon dumampot po ako ng isa, nakita ko naman po yung message ay listen. Kaya sa halip po na makinig daw po ako. At sa pakikinig ko, tinawag niya ako, salamat po sa Ama. Kaya po, ang awiting ito, pakinggan po natin. Maniwala tayo na buhay ang Diyos, na sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay patuloy sisidlan ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay sisilip tayo ng lakas at pag-asa. Salamat po, Ama. I believe for every day of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe above the stars, the smallest breeze will still be here. I believe that someone in the great sunray hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the skies, then I know why I believe above the stars, the smallest thing, here's everyone. I believe that someone in the darkest night here's everyone. I believe for everyone who goes astray,
someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the stars, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, or that's a leaf, or see the skies, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or that's a leaf, or see the skies, then I know Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Salamat po, Nanay Mirna. Narinig niyo po yung awit. Talagang damang-dama po sa kanyang puso kung paano siya mag-alay sa ating Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat po, kapatid, sa pamamagitan ng awit mo kung paano pinadadama sa amin ng Ama, ang Espiritong Banal. Ang kanyang awit na sobrang pagtitiwala sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ang buong pag-asa na siya. Kung ano man ang kanyang hinihiling, siya ay pagbibigyan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon naman po, muli tatawag ako ng aking isang kapatid na alagad. Ito po talaga ay sa bawat araw, sa bawat pagtungo niya rito, nakikita namin sa kanya yung talagang pagsisikap niya. Gaano man siya kalayo, subalit anumang oras po kung talagang nilolob ng Panginoon Diyos, talagang siya po ay tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Tatawagin ko po si kapatid na Nora ng Valenzuela. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos sa inyong buhay? Opo, mga kapatid, tunay pong buhay ang Diyos sa ating buhay, lalo't kung tayo ay nagsisimula na mulat ng ating mga mata at isipan, mula nung tayo mapadako sa lugar na ito, ng kinalugdan ng ating Ama na si Apo Conching, na siyang nagturo sa atin kung papaano kilalanin ang Espiritong Banal at kung papaano natin ito tatanggapin, kung papaano natin babaguhin ang ating mga buong pagkatao. Ano nga bang biyaya ang ibinigay sa akin ng Banal na Espiritu? Unang-una, nung magawi ako sa lugar na to, ang unang-unang natanggap kong biyaya sa Banal na Espiritu ay kapayapaan aking isipan at kalooban. Dati po kasi, halos hindi ako makatulog. Kahit nasabihin pa na wala akong iniisip, para bang lagi may bagabag ang aking kalooban. Lagi ako nag-aalala. Lagi ko iniisip ganito, ganon. Subalit na mapadako po ako dito at nadinig ko po sa pamagitan ni Apo Conching, ang taong kinalugdan ng mahal na Ama, na ipanatag mo iyong isipan at kalooban. Ako ay narito lamang sa iyong tabi. Nakikinig ako sa bawat bibig kasi ibubulong na iyong puso. Nanalig po ako
sa salitang yon. Hindi po nagtagal, napapanatag na po aking kalooban, ang aking isipan, at isa pang biyayang binigay sa amin ng Espiritu Banal, ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Muli po, ulitin ko sa inyo. Kami po ay 3 magkakapatid na mayroong bukol sa laig, mayroong kaming tumor. Ako po ang kauna-unahang nagkaroon ng tumor. Sumunod yung pangasumunod sa akin, sumunod yung bunso namin. Subalit sa ngayon, ako po ang buhay. At yung 2 kapatid huling nagkaroon ng tumor, siya po ang umiwan sa amin. Ako po'y narito, wala na po yung bukol sa laig ko, at hindi na po ako nag-aalala ngayon. Panatag na ang kalooban ko kung kami po sa aking pamilya ay may karamdaman. Nananawagan lang po ako at dumudulog sa Espiritong Banal. Humihingi rin po ako ng tulong kay Apo Kunching na kahit hindi ko po siya kausap, binabanggit pa rin po ang pangalan, humingi pa rin kami ng tulong sa karamdaman. Nagkakaroon po ito ng kalunasan. Kaya kahit po anong layo ng Valenzuela dito, hindi po kami sabihin natin, hindi kami nagdadalawang isip, hindi kami nag-aalinlangan na sa ganong araw kami po ay pupunta, kahit po kami ay iilan lamang. Kaya po, at ang isa pang biyayang ibinigay sa amin ng Espiritong Banal, ang pagiging mapagkumbaba, na dati akong matapang, masungit, kaya nga po ang pangalan ko, Leonora Leon. Subalit hindi na po Leon na lang, inananggal ko na po yung Leonora. Nora na lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, mahal na kapatid. Purihin ang Ama sa kanyang pagpapalang ipinagkaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ipinagkaloob sa kanyang kapayapaan. Pinagkaloob ng Amang kapayapaan ay nagkaroon po siya ng kapanatagan. Talagang buhay na buhay po ang Diyos. Amen po ba? Amen. Talagang sa bawat araw, huwag po tayong magsasawa sa pagtungo, sa paghahari ng Espiritu. Ipagkakaloob niya ang higit sa lahat sa ating buhay. Amen po ba? Muli po, tatawag ako ngayon. Salamat po kapatid sa iyong pagbabolunteer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ko po dun sa anak po nung mister ko, ngayon lang po, nagagalak po kasi ako kasi nga po sabi ko, nung una nagpatotoo po ako, talagang napakasarap po ng pakiramdam. Talagang parang pag nandito ka na, lahat na nang nangyari sa buhay mo, naiisip mo yung lahat ng magagandang nangyari. Ba't po parang bigay ng Ama na ngayon ko lang po nabanggit na masarap magpatotoo, eto na nga po ako, nagkusan loob na po ako magpatotoo. Ako po, napakadami ko na pong biyayang natanggap sa Ama. Ito pong dambana na to, siguro po kaloob na ng Diyos na magkasakit yung anak ko. Sabi nga po lagi nila, ang mga kapatid, ang pagkakasakit ay isang biyaya. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay parusa, hindi. Dahil ang pagkakasakit ng anak ko, iyon po ang naging daan para po ako ay mabuksan. Para po yung dati kong buhay ay mabago. Para po doon sa mga hindi nakakaalam na mga bagong pasyente. Ang anak ko po kasi ay nagkaroon po ng aseptic meningitis. 2 buwan pa lang po yung anak ko, may aseptic meningitis na po siya. Dinala po namin siya sa isang private na ospital dito sa Baliwag. Hindi po siya totally gumaling. Ang ikinalabas po ng ospital ng anak ko, dahil na rin po sa kakulangan sa budget, dahil po bilang ordinaryong tao, yung po kasing ganong sakit ay hindi po talaga uubra sa isang public lang. Hindi pa po doon natatapos yung pagsubok ng anak ko. Hindi pa po kami lumalabas sa ospital, nagkaluslus na po ang anak ko, hernia. Ngayon po, ang gusto po ng doktor, isabay na po yung opera ng anak ko. Na hinihingan po ako ng 50,000 nung oras din po na check-upin niya. Dahil immediate daw po kailangan ma-opera yung anak ko dahil po lumabas na po yung bituka niya. Yung pong oras na yon, bagsak na po ako, hindi ko na po alam yung gagawin ko dahil bukod po dun sa anak ko,
Alam ko po sa sarili ko, may problema rin po ako noon dahil po sabi nga po, hindi po ako isang tuwid na anak sa isang magulang. Nagkaroon din po ako ng pagkakamali bilang tao, bilang anak. At higit sa lahat, aaminin ko po, bilang sa unang asawa ko, nagkaroon din po ako ng pagkakamali. Pero lahat po ng yon, hindi na po ganun sa ngayon. Nung pong sa anak ko po na ooperahan, hindi ko na po alam, inilabas ko na po talaga. Ngayon po, yung kapatid po ng biyanan ko na nandito, si kapatid na Maylin Mejia, siya po ang nagturo sa amin na pumunta daw po kami kay Apo Conching. At dito daw po, wala yung sakit na yon. Dahil nga po sa pananampalataya din niya, yung salitang malubang sakit, pagdating dito, wala. Kumbaga bali wala yon, hindi mo mararamdaman. First time ko pong nagpunta dito, alam po ng Diyos at alam po ng sarili ko. Nakatayo po si Apo Conching dito sa tinatayuan niya pag siya nagsiseremonya. Nakita ko po ang ulo ni Apo Conching na umilaw ng parang korona ng mahal na birhen. Hindi po ako nagbibiro. Ako po nung makita ko yon, naubos po ang luha ko sa pagtulo. Unang dala ko po sa anak ko na yun, sabi ko, Diyos ko, ano bang pangitain itong ipinakita mo sa akin? Alam kong makasalanan akong tao, sabi ko. Panahon na ako siguro para buksan ko yung isip ko sa Diyos, sa pananampalataya sa Kanya. At pagbalik ko, dahil nga po, naging suwail po talaga akong anak, inaamin ko po yun. Sabi nga po, wala namang masamang umamin sa pagkakamali, mas maganda nga aminin mo. Nung pumipila na po kamo dito, talaga po ang dinala ko, yung anak ko kay Apo. Paglapit ko po kay Apo, tumutulo po ang luha ko, ang sipon ko, talagang hagulgul po ako ng iyak. At ang sabi ko po ito, hindi ko po makakalimutan. Apo, pinagagayak po ako ng 50,000 dahil ooperahin po yung anak ko. Ang sinabi ni Apo, anak, huwag kang umiyak dahil walang nangyayari sa anak mo, magaling na siya. Yun po ang sinabi ni Apo. Pinanghawakan ko po iyon hanggang sa umuwi po kami, meron po siyang ipinigay na pampainom dun sa anak ko. Ininom po ni Apo yun. Ay, pinainom po ni Apo. Pinainom ko naman po dun sa anak ko para gumaling. Ang sabi po ni Apo, anak, ipasyam mo siya. Sabi niya, isyam na araw ko daw po. Ikatlong araw po, tuwing pipila kami rito, hinihipo lang po ni Apo yung sa may bukol ng anak ko sa hernia niya. At ang lagi po sinasabi ni Apo, galing na siya anak, sabi ni Apo. Ikatlong araw po, umuwi po kami sa amin, umiyak po ng malakas ang anak ko. Alam po ng Diyos, wala pong bumukol na kahit na ano sa anak ko sa hernia niya. Gumaling na po talaga yung luslus niya. Sabi ko po pagbalik ko dito kay Apo, Apo, ika-4 na araw. Galing na po yung anak ko, Apo. Maraming salamat po, sabi ko. Sabi ko siguro sa Diyos, kung yung anak ko man po ako ang ginamit nyo para magising ako at yung mister ko, marami pong salamat, sabi ko. Kasi po talagang nung oras po na yon, nabago po ako, yung pagiging mataray ko, yung pagiging masungit ko, talaga pong wala akong kasundo sa kapatid ko dati dahil nga po bunso ako, nag-iisa akong babae, sutel, spoiled. Pero po nung napunta po ako sa dambana na to, naging iba po talaga yung buhay ko. Pati po yung buhay naming mag-asawa. Dati po kasi nung kaming mag-asawa, galit bate, parang umiipekto po dun sa anak ko yung problema. Pag nag-aaway kami, nagkakasakit yung anak ko. Simula po nung napunta po kami dito, hindi po nangyari sa anak ko ang bumalik ang sakit na kahit na anong sakit. Sabi ko nga po, wala talagang mas mahiwaga sa Diyos. Sabi ko, ang mga doktor talagang ginagamit lang, pero talagang siya ang nagpapagaling. Walang ibang nagpapagaling sa tao kundi siya lang, sabi ko. Sabi nga po nila, Mami Beth, tatandaan ko, manalig, magtiwala at maniwala ka lang sa Ama. Walang imposible sa lahat ng sasabihin niya sa'yo. Kaya po, maraming salamat po. Ako po talagang siguro po kinaloob na ng Diyos na makarating ako dito. Ama, pati po yung asawa ko ngayon na nasa ibang bansa dahil din po sa tulong nyo. Sa basbas ng mahal na Apo Conching, dinulog ko po ang pamilya ko sa inyo. Isinuko ko na po lahat. Kayo na po ang bahala sa amin. Salamat po. Salamat, mahal na kapatid, sa pamamagitan ng iyong pagpapatutuo sa ating Panginoon.
nakatanggap ka ng pagbabago sapagkat anuman ang iyong pinagdaanan ay hindi ito naging hadlang sapagkat nagtiwala ka sa kanyang ginagamit sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Amen po ba? Napakarami mong natanggap kasi maraming nagbago sa iyo sapagkat hindi naman nga lahat ay nakakatanggap ng ganun kadali. Salamat po sa Ama, purihin ka. Ngayon naman po, sino po muli ang gusto mag-volunteer? Napakabuti ng Ama sapagkat talagang nagpapakita siya'y buhay na buhay. Taas po ang kamay kung gusto mag-volunteer, kung sino ang gusto. Amen. Wala po. Dito po, sa bandang dito, sino po ang gusto mag-volunteer upang ipahayag ang pagpapalang Espiritu mula sa Diyos? Amen. Ala po. Muli po, tatawag ako ng isang kapatid na alagad kung paano nakikita ko rin siya nagsisikap dito sa aming dakong lugar na ito, Paligi, Candabo, Pampanga. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Annabel Escanilla. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng facilitator. Kung ano ang natanggap mo sa Espiritu. Sa akin po, malaki na po ang natanggap kong biyaya sa Espiritu. Katulad po nung naganap sa amin, nung 31. Nagpupurit po ako, nagpapasalamat sa Ama. Binigyan po ako ng kalakasan at katatagan. Kung hindi po yung Espiritu na nadama ko sa oras na iyon, bilang kapatid, sa laman, hindi ko makakaya ang kaganapang iyon. Alas 12 po ng gabi, nagcha-chaplet po ako. Subalit, kumatok ang pamangking ko. Tita, pinatatawag ka ni tatay. Nagdudumali po ako lumabas. Subalit sa oras na iyon, nakita ko ang kapatid ko. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Sabi niya, mamamatay na yata ako. Sabi ko, kapatid, hindi. Lakasan mo ang loob mo. Tumawag ka sa Ama, nabigyan ka pa ng kalakasan. Subalit sinasabi ko man po sa kanya iyon, daman-dama ko po, sa oras na iyon, may iba akong nararamdaman sa kanya. Ang kasama ko po, yung anak niya, tsaka ang asawa niya. Sabi niya, kapatid ka ako, lakasan mo ang loob mo, uuwi lang ako sandali. Huwag mo akong iwanan, sabi niya. Hindi ka ako, magbibiis lang ko, dadaling kita sa doktor. Subalit po hindi sumagi sa isip ko ang dalhin siya. Umuwi po ako sa amin, dumulog ako sa Ama. Ama, sa oras na ito, may magagawa ka sa kapatid ko. Inihiling ko sa iyo, ibigay mo sa akin ang tunay na Espiritu. Sabi ko, Ama, kung talagang ipagkakalob mo sa amin, ipagkakalob mo. Kung ito'y para sa iyo, ipagkakalob kong buong buo sa iyo. Subalit nung pagsabi kong gano'n, tumiktik po ng 3 beses ang butike. Sabi sa kaisipan ko, bumalik ka na sa kapatid mo. Binalikan ko po ang kapatid ko sa oras na iyon. Subalit iba na po ang kanyang kulay. Sabi ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, huwag mo na pong pahirapan ang kapatid ko. Ipagkakalob ko po ito ng buong buo sa iyo. Ibinendisyonan ko po siya. Sabi ko, kapatid, pagsisiyan mo ang lahat ng kasalanan mo, manghingi ka ng kapatawaran sa Ama. Subalit sa oras na iyon, hindi po nahirapan ang kapatid ko. Alas 12:30 po, pinikit po ang kanyang mga mata. Kung hindi bilang sa Espiritu, hindi ko po makakayanan ang lahat ng iyon. Tinawag ko po ang mga kapatid ko. Mga kapatid,
pumapayapa ang kaisipan niyo upang pamayapa ang kaluluwa niya. Subalit sa oras na iyon, nakita ko po ang magulang ko. Nandoon po siya sa mayagdanan. Sabi ko po sa kapatid ko, kapatid, huwag kang maingay. Nandyan si tatay, sabi kong ganyan. Alam ko mataas ang presyon niya. Yun din po, tinakbo po rin po namin sa ospital. Ang kapatid ko, pagdating po doon, sabi ng doktor, wala na ito. Sabi ko, alam ko po, sabi ko gano'n, tanggap po namin. Sa oras na iyon, pinagkaloob ko po talaga siya ng buong buo sa Ama na walang pag-aalinlangan, walang sakit ng kalooban, kung hindi tinanggap kong maligaya sa puso ko ang pagpanaw ng kapatid ko. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, mahal na kapatid. Tuwiran nga po na kung wala nga po tayo sa ating Panginoon, paano tayo agad tatanggap sapagkat ang akala lang natin pag nawala na ang ating kapatid ay isang masakit sa pakiramdam. Subalit sa pagtitiwala nga po natin sa Panginoon Diyos na siya na ang bahala, yun po ay ating madaling natatanggap. Amen po ba? Ngayon po muli tatawag po ako ng isang aawit upang mag-alay sa ating Diyos sa buhay. Tinatawagan ko po si kapatid na Annalyn Reyes. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Pagpapalang espiritual. Napakabuti po ng Diyos. Lahat po tayo ay nakikinabang. Amen po ba? Kung ano po ang sinambit na tema po, lahat po tayo nakinabang na sa espiritu. Amen po ba? Kasi wala po tayong napapala, wala tayong natatanggap, wala po tayo dito. Amen po ba? Kaya tunay na buhay po siya na kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya may natanggap na tayo sa bilang espiritu po. Amen po ba? Kaya po para po sa inyong lahat, may nagre-request po nung I believe, kaya lang po na naawit na po ng nanay. Yung po, tita, ayan, naawit na po yung I believe. Ano po? Kaya po ito na lamang po. Although wala pong practice ito dahil Tagalog version, ibig ko lang po kasing manamnam po ninyo ang lyrics ng awit na ito. Kaya po, itong Tagalog na lang po, ano po, para po sa inyong lahat at syempre po sa ating Panginoon. Sa'yo'y lumalapit, baguhin ang puso ko't isip. Mula sa biyayang mo, ang siyang nais. Aking nalalaman ang lahat ng aking kahinaan. Ito'y papawiin mo ng pag-ibig mo. Yakapin mo hanggang ang iyong pag-ibig. Ilapit mo ako sa iyong tabi. Ang nais ko, ika'y laging kapiling, laging kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. O Diyos, ang nais ko, hanggang sa pagharap ko sa iyo,
mabubuhay ako sa pag-ibig mo. Sa'yo'y sumasamo, laging dalangin ng puso ko ay kalooban mo ang makamit ko. Yakapin mo hagkan ang iyong pag-ibig, ilapit mo ako sa iyong tabi. Ang nais ko, ika'y laging kapiling, laging kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. Yakapin mo hagkan ang iyong pag-ibig, ilapit mo ako sa iyong tabi. Ang nais ko, ika'y laging kapiling, laging kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. Laging kasama ka sa pangunguna ng pag-ibig mo. Maraming salamat po. Lagi po nating hilingin ang presensya niya. Hindi po tayo magkakamali. Amen po ba? At hindi tayo mawawaglit sa paningin niya. Amen po ba? Kaya po maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid, sa maganda mong inawit. Inamnam niyo po ba yung awit na para tayong dinuduyan sa kanyang awit? Ano po ng Espiritong Banal. Paano tayo talagang sa pamamagitan ng kahit na anong paraan, kahit ito'y awitin, talagang ipinadadama niya ang Espiritong Banal. Amen po ba? Muli po, ngayon ang aking tatawagin ay ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito ay muling binigay mo upang maghayag ng katotohanan mo na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa dakong ito sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang magbukas diwa, maglinis ang aming kalooban, matanggap kang lubusan bilang Espiritong Banal. Di ka man mahawakan, di ka man masilayan, subalit nananahan ka sa puso naming tinataglay. Nawa po, Ama, ang mga anak niyo pong tinawagan niyo sa araw na ito ay ganap kang madama, di ka man nila masilayan ng tuwiran at hayagan. Naway, pahintulutan niyo pong makapasok ka sa kanilang puso. At gayon din po, higit, ang pandamang ipagkakaloob mo po sa kanila ay makilala kang lubos na ikaw ay gumagamit ng tao. Ang inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang kamtin ang kalooban mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Sa napakagandang tema po, pagpapalang espiritual na mula sa Diyos. Bakit kaya dinugtungan po na mula sa Diyos? Ano po? Ang pagpapalang espiritual, dalawa po kasi ang espiritu na maaaring lumukob sa tao. Amen? Yun po ay ang espiritu ng kalaban na sinasabi natin na espiritu ng demonyo, tapos ang espiritu po ng ating Panginoon. Sa katotohanan po, mahirap po itong himayin. At hindi ko po kayo pangangaralan, subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, dito ko lang din po nakilalang lubos
kung ano ang Espiritong Banal. Naakala ko noon, si Jesus ay bababa para sabihin sa aking mahal niya ako, hindi po pala, kundi alam ko lang nasa langit siya, hindi ko naman siya makita. Subalit, dahil sa dakong ito, naliwanagan po ang aking diwa at isip na ang Espiritong Banal po pala ay walang butot laman, nakapapasok sa kalooban na hindi natin namamalayan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang pagpapalang espiritual ay nakamtan ko sa dakong ito na sabi nga, napakaraming pagpapalang espiritual na kaloob ang Diyos. Unang-una, huwag natin itong iantas sa pamamagitan ng material. Sapagkat wala tayong makikita para sabihin na may pagpapalang espiritual doon, bibigyan ako ng ganito. Wala po. Mismo po kayo, kahit nakaupo po kayo sa harapang yan, mararamdaman nyo pagluwal ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, kung tuwiran nyo pong papapasukin sa inyong mga puso't kalooban, ang kalooban ng ating Panginoon, mailalapat po at mararamdaman nyo po pag uwi nyo, ang iba ng pakiramdam ko. Ibig sabihin nun, may nakapasok sa puso nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ay hindi nyo makikita. Yun po'y nadarama. Sapagkat, kapag ang pandama po ng ating Panginoon ay patuloy na minimithi ng sinuman na ito ay damhin at kamtin, sa mga aral lang po, sa mga aral, sa rema ng kanyang pananalita, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at sa pamamagitan lang po ng kasuotang kaputian, may mararamdaman po kayo kapag nasilayan nyo po. Amen? Kaya ibig sabihin, kapag may kakaiba kayong naramdaman, compare ko doon sa taong-taong pakiramdam, ibig sabihin may kumikilos sa puso nyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo po, yan po ang maipapahayag ko po sapagkat naganap po yan sa akin. Na ang pagpapala pong espiritual na mula sa Diyos ay hindi mapagpahamak, kundi ang dulot po nito'y kapayapaan, karunungan, kapanatagan, pagtitibay, lahat ng mabubuti na pagbibigay pag-asa na kaloob ng ating Panginoon. Ngunit, hindi nga lahat po ay nakakatanggap na ang espiritual na pagpapala na mula sa Diyos ay ito yung nagagawa niya. Amen? Kaya nga po, inilalayon po ng ating Panginoon at sa katawan nating Apo Kunching ay tayo'y makadamat, makatanggap upang makapanahan po siya. At yun po yung tinatawag na bagong silang sa espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At alam niyo po ba, napakasarap po siyang kapiling na sa dakong ito ay aking naramdaman sapagkat marami po siyang ibinibigay na benepisyo na hindi man material na nahahawakan ng mga kamay mo, subalit madarama mo sa puso mo yung kapanatagan at kapayapaan na dulot ng Ama sa buhay mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Paano po ito kumikilos? Halimbawa po sa karamdaman, kung ikaw bilang tao kaya ka naririto, magpapagamot, dahil sakit na sakit ka sa nararamdaman mo, alam niyo po ba, ang Espiritong Banal ang magpapahilom ng nararamdaman nyo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At halimbawa naman po sa puso nyo, kung puot na puot po kayo sa kapwa nyo, ang Espiritong Banal din po ang magpapahilom upang panatagin ang puso mo. Yun po yung biyayang espiritual na hindi nakikita at nahahawakan ng kamay, kundi nadarama sa puso sapagkat ang nagbibigay nito ay ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, iyan po ang dahilan. Bakit sa dakong ito ay binabalik-balikan ng isang kapatid na Marisa? Nasabi nga, lahat ng kaloob ng Diyos bilang espiritual ay hindi maibibigay sa iyo ng tao. Dahil ang kaya ng tao po ay may limitasyon, may hangganan, may kapalit. Subalit ang ating Panginoon, walang kabayaran. Ang Espiritong Banal na ipinagkakaloob po niya sa bawat isa na noon ay ipinagkaloob na po sa atin mula na bininyagan po tayo. Subalit hindi po nalinang kung paano siya gamitin, kung paano siya mananahan. At sa dakong ito, yun po yung kaparaanan ng Diyos upang ang pag-ugnay po niya sa tao sa pamamagitan ng Espiritu ay huwag mawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano po ang kahalagahan? Sapagkat yun po ang pagpapatunay ng Ama na mahal niya tayong lahat. Amen? Sapagkat ang Espiritong Banal, magbibigay karunungan upang malaman mo ang tama at mali. Amen? At yan po yung pinakamahalaga. Sapagkat, pag taong pag-iisip, ang mali ay nagiging tama. Ang tama ay minamali. Subalit sa Espiritu, ang tama ay tama at ang mali itutuwid, itatama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung kaukulan na
hindi lahat ito makatatanggap, lalo pag ang nagpapahayag ay, siyempre, simple, yung payak lang. Hindi po, sino ka para magsabi? Kaya ko ito inihahayag, hindi para turuan kayo. Yun po yung nararamdaman ko po eh. Amen? Sapagkat naranasan kong napahamak, so binigyan ako ng kapagliligtas ng Diyos. Alam ko po na siya ang nagligtas sa akin dahil mabuti ang aking kahinatnan. Nalaman ko na marami sinasabi ang tao na hindi maganda. Subalit, ipinapanatag ng Panginoon para gawin itong positibo. Ngunit, lagi pong tatandaan na ang lahat may hangganan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, higit si Ama ang may alam kung ano po yung kahihinatnan ng isang nilalang. Amen? Maging ating Panginoon, hinayaan po niya ang mga inatasan. Higit ang ating Panginoon, wala na makakapantay sa kanyang ginampanan. Subalit ito isang salamin na hinayaan, niyurakan, dinurhan, inapak-apakan, pinatay, walang kasalanan. Subalit, ang ating Panginoon ay may ginawa. Pinalaya. Ibinigay ang Espiritu. Hindi para tapusin ng tao, para maliwanagan. So, sa pamamagitan ng Espiritu na wala ng Jesucristo na bababa at sa katawan natin mahal na apo kunching ay ating nadama, siyempre, iba na eh. Diba? Buhay po ba ang Diyos? Mas marunong ang Espiritu na mula sa Diyos. Alam po niya kung saan kanya ilalagay. At hindi niya pahihintulutan na habang buhay ka ng pagdurusahin ng tao. Sapagkat alam niya na hindi ka pag-aari ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sana mapahalagahan po natin ito. Yung biyayang espiritual ay kung ang magiging sukatan ng tao ay mababaw, hindi ito madarama. Amen? Hindi madarama. Ano bang ginagawa ng pagpapalang espiritual? Pupunta ka dito, halimbawa makikinig lang. Tapos paglabas mo, balik ka sa dati. Wala, useless. Amen? Subalit kung ito po ay ititimo sa puso ng bawat isa, hindi ko po kayo inaaralan na ako'y ganap. Ako po'y tao lang din po na salamat sa Ama. Na masasabi ko pong ang Ama, sa karampot na kaloob sa dakong ito, bilang espiritual, na bahagi ng banal na espiritu sa katawan natin mahal na apo kunching, parang nagkaroon ng dignidad yung aking pagkatao. Amen? So yung dignidad na yan ay karampot lang na mula sa Diyos. Dahil alam ko naman, wala akong dignidad sa tao. Subalit yung bigay ng Diyos, pahahalagahan ko. Amen? Amen po ba yun? Espiritual na kaloob ng ating Panginoon pahahalagahan. Ngunit, ang Ama din ang magtatakda kung ano ang parapat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Ang dakong ito ay kahali-halina. Ang dakong ito ay tipanan ng banal na espiritu na di natin nakikita. Subalit, kung ang lahat po na inakay sa dakong ito ay magiging bukas lang ang isip at kalooban, ang espiritong banal na papasok sa puso na tinataglay ng sinuman ay may magagawa bawat araw. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Nasabi nga, mahihimay ito ng lahat dahil ang kahinaan ko, napapalakas po ng espiritu. Ang kasamaan ko, napabuti po niya. Amen? Ang lahat ng negatibo bilang pagkatao ay binagol po ng Panginoon upang magkaroon ng kahalagahan yung handog ng Diyos sa buhay. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, wag lang tayong tumitig. Nasyahan ako, ang ganda ng mensahe, nakinig ako, pagkatapos nun, nag-stop ka na. Mga kapatid, ito lang po iiwanan ko sa inyo. Wag kayong tumigil. Kapag narinig nyo, may pandaman na kayo, nakipagniig sa akin ng Diyos, bilang espiritu sa katawan natin mahal na apo kunching, madarama po sa puso yon. So kapag naramdaman nyo po na may galak na kayong naramdaman, wag nyo na po yung hayaang mawala. Amen? Habang bumabalik po araw-araw kayo sa dakong ito, bago ng bago po ang ipapadama sa inyo ng Ama para maging kanya ka. Buhay po ba ang Diyos? At doon magpapakilala na po siyang lubos. At hindi po yan natin mabibili sa tindahan. Sa katauhan nating mahal na apo kunching, nagpapakilala siyang lubos. Sa katotohanan lang po, pag nakapatindig po siya sa harapan, kulang na lang sabihin ng Panginoon, ako ito na, naririto na ako sa harapan nyo.
sapagkat makita niyo po ang kanyang kasuutan kapag nakadipa siya. Lahat po, magkakaroon po kayo ng kaukulan. Hingin niyo po sa Panginoon, mararamdaman niyo na ang pagpapalang espiritual sa dakong ito'y puspos. Amen? Hindi ito matatanggap ng lahat. Subalit, ako pong nakadama, alam ko po na ang dakong ito'y tipanan ng ating Panginoon, kaya kung paano po kayo ay tumutungo sa dakong ito na wala kayong nililikuan, dumiretso lang po tayo sa kaloob ng ating Panginoon at sigurado di tayo maliligaw. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po, Mother. Masalamat po sa magandang pahayag. At muli, siya ay ginamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu upang himay-himayin sa atin ang mga salitang pinahayag ng Espiritu sa katauhan niya na isa-isa kung ano ang ating susundin sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Amen po ba? Muli po, maraming salamat sa lahat ng nagbahagi. Ngayon po tayo magsitayo at awitin natin ang itinurong panalangin sa atin ng ating Panginoon.